Pag-usapan muna natin itong ipinost mga kababayan ni Ramon Tulfo na kung saan ito daw pong bukas, itong si Cayetano at itong si Marcoleta ay may gagawin daw po mga kababayan dyan sa Senado at kasama po ng gagawin nila dyan sa Senado na kung saan ipipilit po nila yung hearing mga kababayan ng Senate Blue Ribbon Committee kahit illegal. Meron daw po mga kababayang kaganapan na malakihang protesta dyan daw po sa harap ng Senado. At ngayon, hindi po natin maiwasan na itanong mga kababayan na si LRY aka Smallboy nga ba at etong si Alputera yung posibleng nasa sa likod na naman ng protestang ito para po ipagtanggol etong mga kaalyado ni Sara Duterte. Dahil kung titingnan po natin, sabi po ni Ramon Tulfo dito, manggugulo sila bukas. May hakot na mga tao sa labas ng Senate habang may hearing ang Blue Ribbon Committee mga kababayan. Yan po yung malakihang plano ni Marcoleta. Ano po bukas? Kaya pala po nasabi niya mga kababayan na huwag kayong kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katuwiran ay mananaig. Ibig sabihin pala mga kababayan, etong posibleng rally bukas, ang mangyayari pala dyan ay posibleng kaguluhan ang dala niyan para po palitan mga kababayan ang mga nakaupo sa pwesto at para ipilit po yung gusto nilang umupo. Kaya nga mga kababayan, ito hindi ko maiwasang itanong na gaano kaya katotoo na ito pong si LRY aka Smallboy at ito pong si Alputera yung posibleng nasa likuran ng mga paraling ito at mga paprotestang ito. Kasi kung matatandaan nyo, di ba mga kababayan, saglip na unahin ng mga ito yung mga empleyado nila na nagsampa sa kanila ng grave coercion, mas inuuna po nilang mag-finance or mag-fund dito po mga kababayan sa mga rally laban po sa ating gobyerno. At ngayon may malakihang rally mga kababayan na kung saan isasagawa po dyan sa harap ng Senado habang nagpapatuloy daw po yung Senate Blue Ribbon Committee hearing ni Rodante Marcoleta at ni Pia Cayetano. So ngayon kung titingnan po natin mga kababayan, paano kaya nasasabi nung mga didiset na pinupunterya yung mga kaalyado po nila, na kinakasuhan yung mga kaalyado nila para maagaw yung posisyon ng pagiging Senate President diyan po sa Senado. Maliwanag nga na kung titingnan po natin, mismong kaalyado na nga nila ang harap-harapang nagsabi sa kanila na wala po mga kababayang tinatarget diyan sa majority ni Alan Peter Cayetano na ngayon ay minority na. Dahil nga, yung mga kaso po ni Jinggoy Estrada, yan po ay matagal na mga kababayan. At kaya po etong si Jinggoy Estrada ay kinasuhan at nakulong ay dahil nga po meron siyang kaso mga kababayan. Merong aligasyon sa kanya na allegedly eto pong si Jinggoy Estrada ay nangurakot ng pera ng mga kababayang Pilipino po natin sa pamamagitan ng mga kickback sa flood control. So ngayon ito, pakinggan nyo para matauhan kayo at itigil nyo na yung mga protesta ninyo laban po sa mga taga-gobyerno, laban po sa ating pamahalaan at sa Senado. So ito, pakinggan po natin. Mas mabuti na yung i-file para may pagkakataon na kasi nung tinalakay natin to, quote-unquote lang yung binasa natin. Ngayon sinabihan tayo na fake news daw. Wala daw sinasabing ganyan. Ito daw pong si Panelo. O di ito, pakinggan nyo. ibigay ang kanyang panig. Hayaan mo yung mga nag-akusa na probahan yung kanilang mga akusasyon. At ikaw naman, kung meron silang ebidensya, sirahin mo ebidensya nila. Para magkaalaman na. Ganun lang kasimple yun. Face the music. And if there is no evidence, alam na mga abogado mong gagawin. Kung meron naman, ganyan talaga. Talagang kailangan ka maging accountable. So, mas maganda, maglaban na sa hukuman para matapos na yan. Diba, pinapalabas ni Cayetano, mga kababayan, na kaya ipinakulong si Jinggoy para maagaw yung majority sa kanila. Pero ang katotohanan talaga dyan, mga kababayan, yung kaso po ni Jinggoy, minority pa lamang po sila. Talagang malaki na ang posibilidad na makasuhan itong si Jinggoy dahil nga, idinawit siya ni Yusek Bernardo, mga kababayan, na kumikback ng halos nasa 500 million, nasa 300 plus million pesos, mga kababayan, sa maanumalyang flood control. Actually, nasa 500 million pa nga yun Di po ba? Minority pa lang sila noon.
Kaya hindi po kasi pwede na sabihin na kaya ginigipit yung mga kaalyado nila para maagaw yung minority sa kanila. Dahil kung tutuusin naman talaga mga kababayan, dapat itong si Alan Peter Cayetano nag-step down na para mawala ang kaguluhan dyan sa Senado. Tsaka alam nyo, Yan, in pakinggan connection nyo. with that, hindi ako naniniwala na Ito, pakinggan nyo to mga kababayan ha. Yan. tinatarget daw in connection with that. Hindi ako naniniwala na tinatarget daw yung mga majority, Ah, yung mga miyembro ng majority. Kasi yung mga investigasyon na yan, yung mga paratang na yan, nung minority pa sila, nasimula na yan. So Diba? hindi ko pwede sabihin, maganda yan, kahit na whether majority ka, minority ka, kung merong mga ebidensya na gumawa ka ng pagnanakaw ng pera ng bayan, dapat talaga ihabla. Kung may probable cause. But anyway, probable cause lang naman yan. Ang presumption of innocence applies to you. O, di gamitin mo lahat ng remedyo. Yung mga abogado naman kayo, di use them to protect your interests and your constitutional rights. ayan oh. Ayan, maliwanag mga kababayan. Mismong si Panelo nagsabi. Hindi siya naniniwalang tinatarget yung majority ni Alan Peter Cayetano na ngayon ay minority na. Kasi nga minority pa lang sila, talaga may mga aligasyon na. Talagang masasampahan na ng kaso, ito pong si Jinggoy Estrada at sunod-sunod na nga po yan. Kaya nga kung titingnan natin mga kababayan yung idinadaing ni Alan Peter Cayetano, naahantong pa sa point mga kababayan na kahit illegal, ipipilit po nila yung mga gusto nila. Wala pong ano yan para sa akin mga kababayan, wala na pong bearing yan. Kasi nga mismong kaalyado na ni Duterte ang nagsabi na hindi siya naniniwalang tinatarget yung kanyang grupo mga kababayan. Ano po, tsaka ang isa pa dyan, eto payo ko lamang po kay LRY, kay Small Boy at dito kay Alputera, sana kung kayo man allegedly ang nasa sa likod ng mga protestang ito, mas maganda itigil nyo na lang kasi hindi po yan makakatulong sa mga kababayang Pilipino po natin. Kita nyo nga oh, di ba nung umusad kanina ang Senado, tuwang-tuwa yung mga nasa loob ng Senado na ang karamihan doon mga kababayang Pilipino po natin. Dahil nga nakikita nila na umuusad na ang Senado at magtatrabaho ng muli para po sa kapakanan ng taong bayan. Kaya nga mga kababayan, ito payo ko lamang po, uulitin ko dito kay LRY, kay Small Boy at dito kay Alputera na hinihinalang nagpupondo, nagpipina sa mga protestang ito, sa mga rallying ito, sana tigilan nyo na po yan. Kasi hindi po talaga makakatulong yan sa mga kababayang Pilipino po natin. Dahil ang makikinabang lang naman niyan ay walang iba kung hindi itong si Alan Peter Cayetano na hindi makaget over ano po sa nangyari kanina na pagbakante sa mga chairmanship dahil nga nakakuha ng 12 mga kababayan na bilang ito po mga senator ni Tito Sen or itong grupo ng minority ni Tito Sen para po magkaroon ng quorum. So ngayon mga kababayan, ito pakinggan nyo ang drama nito pong si Alan Peter Cayetano na talagang kung iisipin nyo, mukha talagang may plano bukas na manggulo dyan po sa Senado allegedly. So ito, i-play po natin. So we started, the majority and as Senate President, we started diplomacy po talaga. Ito, pakinggan nyo kasi inaakusahan niya din yung Malacanang dito Wanted to work together. Number one priority is the economy. Number two po, yung pong impeachment dahil accountability. Pero kasama po yung ating priority, yung mga flood control issues at iba pang mga scams na bigyan ng tugon. Nabigyan na ng tsansa ang grupo ni Senator Lacson at Senator Soto. Kasama dyan sila Senator Win. Alam naman natin lahat na kailangan ay 13. Yan. Ito mga kababayan siguro yung iba sa inyo nalilito. Kasi may mga napapanood kayo, may mga nakikita kayo na sinasabi na hindi daw po sapat yung 12 para magkaroon ng quorum. So mamaya pag-uusapan natin yan at bibigyan natin ng kaliwanagan yan. So let me state this. Malacanang backing the move of the senators today and the other groups backing them. They will say anything and do anything to bend the law and basically susunugin na yung ating constitution. So when I said a while ago that I am still the Senate President, the legitimate, the legal, moral Senate President, it's not about me, it's not about the position. Anytime po, pwede po ako mag-resign, pwede kong ibigay ito sa iba kung may 13. This is about democracy.
This is about an independent Senate. This is about fighting corruption. You cannot say you love democracy. So kanina kung titingnan niyo, 'di ba, sinabi niya dito parang binakapan daw ng Malacanang at ng ibang mga grupo, mga kababayan, etong 12 na nasa minority ni Tito Sen na ngayon ay simple majority na para daw po baliin ang batas, baliin ang rules, ang law, mga kababayan. Yan po yung pinapahiwatig niya, ha? At sinasabi niya pa dito na maliwanag naman daw na kailangan ng 13 para mapalitan ang Senate President. Totoo naman, kailangan talaga ng 13, mga kababayan. Kaya nga kung titingnan nyo, hindi naman pinalitan ni Win Gatchalian, mga kababayan, bilang Senate President. Ito pong si Alan Peter Cayetano, itinalaga lang kanina. Ito pong si Win Gatchalian bilang Senate Pro Tempore at acting Senate President kasi nga wala siya doon. Wala po siya doon, mga kababayan. Hindi naman sinabi na ito pong si Win Gatchalian ay itinatalaga bilang Senate President. Kung hindi, itinatalaga siya bilang Senate Pro Tempore at pansamantalang Senate President, acting Senate President. Kasi nga, wala po si Cayetano doon para mag-preside. Diba? Para mag-presiding officer. So ngayon ituloy pa natin. But walang checks and balance. Hindi pwedeng sabihin you love democracy pero pag mali yung numero, invento na lang po tayo. I don't know how much time I have. There's so much I want to tell the Filipino people. Some of it you might think is very productive. Some of it you will think it's my thoughts. But let me tell you this from the bottom of my heart. God loves the Philippines. Ulitin ko po, ha. God loves the Philippines. So we have to take a step of faith. Sabi sa book of James, ginamit na naman yung Diyos. Pero anyway, tuloy pa natin. faith without action is dead. Patay ho ba ang ating paniniwala at pananampalataya? Kung mahal natin ang Pilipinas, we have to do something about it. Why do I say this? Well, first the Senate. 12, may quorum, samantalang malinaw sa Constitution, 13. Yan, sabi niya, ha. 12, may quorum, samantala't malinaw sa Constitution, 13. Hindi po totoo yan, mga kababayan. Eto, nag-research tayo. Ano yung sabi dito? Basahin natin, ha. Nasaan ba yan? Yan. Kung matatandaan nyo, mga kababayan, noong 1949 may nangyari din pong ganyan. Kasi pag ang pinag-uusapan ay quorum, hindi po talaga mawawala sa usapin, mga kababayan, yung patungkol kay Abilino versus Cuenco. Ito po, mga kababayan, basahin natin. Ano ba yung sinasabi dito? Ang Abilino versus Cuenco, gr.r .number.l-2821, March 4, 1949, ay isa sa pinakamadalas banggitin na kaso kapag ka pinag-uusapan ng quorum sa Senado at ang pagpapalit ng Senate President. Ano ang nangyari? Basahin po natin. Si Jose Abilino ay Senate President noon. Nagkaroon ng kaguluhan sa sesyon ng Senado matapos siyang questionin ng ilang senador. Nag-walkout si Abilino kasama ang ilan niyang mga kaalyado. Naiwan ang 12 na senador sa session hall at sila ang nagdeklara na bakante ang posisyon at naghalal kay Mariano Jesus Cuenco bilang bagong Senate President. Ano ang pangunahing isyu? Basahin pa natin. Ito raw. Yan. May quorum ba ang Senado kung 12 lang na senador lamang ang natira? Noong panahong iyon, 24 ang kabuoang senador. Ngunit may isang senador na nasa ibang bansa at hindi maaaring pilitin ng Senado na dumalo dahil dito itinuturing ng Korte Suprema na effective membership ay 23 lamang. Kaya ang 12 ay sapat na mayorya para magkaroon ng quorum. Ano ang naging ruling? Sinabi ng Korte Suprema na ang usapin kung sino ang Senate President ay pangunahing isang panloob na usapin ng Senado. Sa partikular na sesyon noon, ang 12 na senador ay bumubuo ng quorum dahil may isang miyembro na nasa labas ng bansa at wala sa coercive power ng Senado. Sabi pa dito, mga kababayan, bakit mahalaga? Ito daw, ha, bakit mahalaga ito ngayon? Ito ang kasong madalas gamitin bilang batayan kapag ka may pagtatalo kung sapat ba ang 12 na senador para magkaroon ng quorum, lalo na kung may senador na nakakulong, nasa ibang bansa, o hindi maaaring pilitin ng Senado na dumalo katulad ni Bato de la Rosa at nitong si Jingo Estrada kasi nga nakakulong na. Gayunman, may debate pa rin
kung automatikong naangkop ang Abilino versus Cuenco sa bawat bagong sitwasyon dahil nakabatay ang ruling sa mga natatanging pangyayari ng kasong iyon. Sa konteksto ng mga tanong na tungkol sa kasalukuyang Senado, ang Abilino versus Cuenco ang pangunahing jurisprudence na ginagamit ng magkabilang panig kapag may pinag-uusapan kung sapat ba ang 12 senador upang magkaroon ng quorum at magsagawa ng mga aksyon tulad ng reorganisasyon ng Senado o pagpili ng mga opisyal. So ibig sabihin mga kababayan, maliwanag naman na sinasabi po dito sa Abilino versus Cuenco, tama po or sapat na kapag may 12 mga kababayan at halimbawa may isang nakakulong, since ang bilang nun ay 23 mga kababayan, alam naman natin na sa 23 ang majority doon ay 12. Ano po, 12. At kapag may 12 ka, automatic may quorum. Yan po yung sinasabi dito mga kababayan sa Abilino versus Cuenco. At hindi po totoo yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano dito na kailangan ng 13. Kasi maliwanag naman yung sinasabi dito sa Abilino versus Cuenco noong March 4, 1949 na sapat po yung 12. Ayan nga, sabi dito, may quorum ba? Kung 12 na lang yung natitira. Ang sagot mga kababayan, meron. Di po ba? Kasi nga unang-una, hindi naman nila kayang pilitin si Bato de la Rosa ang umattend. Pangalawa naman mga kababayan, si Jinggoy Estrada nakakulong na. At maliwanag naman mga kababayan na kapag halimbawa, total naman itong si Bato de la Rosa, pugante pa lamang po at kasama pa rin po ito sa bilang, automatic mga kababayan na 23 na lamang po yung natitirang senator kasi nga nakakulong na etong si Jinggoy Estrada. At alam naman natin pare-parehas na ang majority dun sa 23 na senator automatic 12 mga kababayan. Kaya nga po automatic may quorum. Etong Senado kanina dahil nga mga kababayan na kumpleto ng minority ni Tito Sen yung 12. Ano po, automatic na sila ang simple majority. So yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano dito maliwanag, nakasinungalingan po yan mga kababayan. Anyway, ituloy pa natin. Yung case na sinasabi nila, iba, continuing po yun. Nag-umpisa silang may quorum, umalis yung iba. Tama ay sabi dito ni Vicente Santos, Abilino versus Cuenco, basihan ng new majority ni Soto. Yes, yan po yung pinagbasihan. Kaya po nagsagawa sila ng quorum kanina kahit 12 po sila. At automatic naman na kung pagbabasihan natin nga yung pagkakakulong ni Jinggoy, automatic na 23 na lang yung senator mga kababayan. Kasi nga hindi naman talaga pwedeng pilitin etong si Jinggoy Estrada na umattend kahit papapuntahin yung usaa doon. Ano po, dahil nga may pananagutan. Ito pong si Jinggoy Estrada. At automatic mga kababayan, ang majority ng 23 ay 12 talaga. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Ito po, kahit saan nyo pong tignan, sa Constitution, mali. Sa rules po ng Senate, kailangan yung presiding officer. Ayan nga Ayan nga Alan Peter Cayetano, abogado ka pa man din. Basahin mo yung Abilino versus Cuenco. Ito yung itinuturing na ano ba yung sabi dito? Jurisprudence kapag pinag-uusapan yung quorum ng Senado. Diba sana nababasa mo to? Abogado ka pa naman din tapos naging Senate President ka. Yung Senate President, kung hindi, yung Senate President Pro Tem, kung hindi, yung Majority Leader or yung Assistant Majority Leader. Wala po doon na nagsasabi kahit win ang pangalan mo, hindi po win yon. Wala po sa rules yon. Wala po yung 12. Ayan no? Wala daw sa rules mga kababayan. Ang pinagbabasihan nga ito. Ayan no? Sabi dito pag meron 12 sapat. Sapat para magkaroon ng quorum kasi yan yung pinagbabasihan yung naging desisyon mga kababayan ng Korte Suprema noong mga panahon na yun sa usapin po na ito. Diba mga kababayan, ayun nga maliwanag na sinasabi nga dito. Ayan no, noong anong panahon iyon 24 ang kabuuang senador, ngunit may isang senador na nasa ibang bansa at maaaring hindi pilitin ng Senado na dumalo dahil dito ay tinuturing ng Korte Suprema na effective membership ay 23 lamang. Kaya ang 12 ay sapat na mayorya para magkaroon ng quorum. At yan yung pinagbasihan ni Tito Sen kanina mga kababayan kung bakit nagkaroon ng quorum diyan po sa Senado. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Alam po nung lahat yon. Pero ipalagay na po natin yan ang theory nila at pagpipilitan nila. Siguro po kung Senado lang ang problema, then tuloy ang buhay natin. You know, life is so complicated.
existence in the Philippines is so hard Iyak! that itong politika para sa politiko lang. But what happens to the impeachment? So sa impeachment ho ba ngayon, mag-aaresto ng 2, 4 pa? Para pag sinabi nilang 22, pwede ng 12. So pag 20 na lang o 18, Ito, para mas maliwanag mga kababayan, bigyan ko kayo ng isa pang example. Ito, yan. Ito panoorin nyo to mga kababayan, para mas maliwanag na meron talagang quorum pagka 12. Panoorin nyo to. Ito 12-17 senators present. May quorum. Ito 12. 17 mga kababayan. Yun yung nakalagay dyan. Session Pero 12 lang yung present. is resumed. The Secretary will call the roll. Roll call of members. The Honorable Senators Angara, Aquino, Binay, Cayetano Alan Peter Compañero S, Cayetano Pia S, Defensor Santiago, Ejercito, Enrile Escudero Estrada, Gingona, Hunasan, Lapid, Legarda, Marcos, Smeña, Pimentel, Po, Recto, Revilla, Soto, Trillanes, Villar, Senate President Drilon. There are 12 senators present. 12 senators present yung naandya dyan. Ito po ay nangyari noong May 5, 2015. The Chair declares the presence of a quorum for the following reason. Out of the total membership of 24, there are 4 senators presently out of the country. Yung 4 na senator nasa ibang bansa mga kababayan. And therefore, they are not counted as part of the quorum in accordance with the decision of the Supreme Court. There are 3 of our colleagues under detention. Yung 3 nila mga kasamahan pa mga kababayan ay nasa detention. Yan yung sabi po dyan yung 3 po nilang kasamahan nasa detention mga kababayan. At the same time, kung titingnan po natin, yung 4 ay nasa ibang bansa. Kaya 12 na lamang daw po yung natira. And physically unable to attend our session. That leaves us with 17 available senators, out of which 12 are in the session hall, and answer the roll call. The chair therefore declares the presence of the quorum for the record. Ayan. Di ba may quorum? 12. Yung present sa session hall. Bakit to may quorum? Kaya nga ikaw, Senator Alan Peter Cayetano, kahit ano pa palusot mo, di ka na makakalusot dyan. Talagang wala na sa inyo ang control ng mga chairmanship. Diba? Wala na sa inyo ang control ng mga chairmanship. Kaya ngayon kahit ano pang paliwanag mo, wala. Iiyak mo na lang yan. Siguro magkakaluha ka pa. pag 18 na tira, 12 na lang pwede mag-convict. At pagkatapos, paano pagka constitutional change na ang gagawin? At ayaw rin pumayag ng ibang senador. Ikukulong na rin po ba? Malinaw na malinaw po ang konstitusyon at rules po ng Senado. You cannot declare all positions vacant with a number of 12. You cannot even hold a session because walang quorum. Assuming may quorum, you need 12 to remove a Senate President, and then you need 13 to remove a Senate. Mali lang kasi siya ng pagkakaintindi, mga kababayan. Mali siya ng pagkakaintindi. Binakante na nga lahat ng posisyon ng Senado, including the Senate President, mga kababayan. Ngayon, maliwanag naman ang sinasabi ng mga ng mga taga simple majority na kailangan pa nila ng isa para mag-elect sila ng Senate President. Di po ba, mga kababayan? Kaya nga iniluklok na lang nila etong si Senator Win Gatchalian bilang Senate Pro Tempore. Senate President. Okay, lilinawin ko po You need 12 for any position below the Senate President Pro Temp. So, kahit anong chairmanship, majority actually pwede na. Kaya kahit 11 all, pag nawala yung isa, 10, 11, masusunod na yung 11. But for Senate President, bakit sinasabi mo na hindi pwedeng magkaroon ng quorum kahit pagka 12, kailangan 13, tapos ngayon sinasabi mo na pwedeng palitan ng chairmanship kapag 11-10 yung labanan. Di ba, mga kababayan, kita nyo siya na mismo nagbubulgar sa kanyang sarili. Quorum, and for Senate President Pro Temp, you need 13. No? So, ilalaban po natin to, hindi dahil nilalaban nyo ang Senate Presidency ni Alan Cayetano. Hindi. Kung hindi dahil po, mahalaga sa atin ang 1987 Constitution.
Dahil po hindi ito isang pirasong papel lang. I'm issuing a memo to the Secretariat and to the Office of the Sergeant at Arms to keep the Senate open tomorrow. We will have the Blue Ribbon Committee. Wala na. As Senate President, nasa authority ko po ang premises ng Senado. Do not padlock the Senate. Do not have an excuse na may rally. Parati naman may rally sa Senate. O, di ba magsasagawa nga sila ng rally, mga kababayan. Magsasagawa sila ng kilos protesta. Do not tempt the Filipino people to come out in thousands, hundred thousands, and millions. We are not provoking a political crisis here. You are provoking a crisis. Sabi nila, trabaho yung issue. Pinalitan lang nila yung mga chairman tapos in-adjourn din. Hindi rin naman pinatawag yung CA para sa mga general. Hindi rin naman tinuloy yung bill sa sabi lang ospital at saka yung sa mga estudyante, hindi ba? Tuloy yan. Chill ka lang. Tuloy yan. Chill ka lang. Inaayos lang. So kitang-kita po kung ano ang kanilang intensyon. Sabi po nila, I'll address myself to, pasensya na po kayo, to the Pink and Dilaw group. Di ba sabi nyo, paano naman yan si Senator Marcoleta at si Senator Jinggoy? Bakit sila ang mga vice chairman? Lahat ng issue nandun sa nilagay nyo yung chairman ngayon, di ba? Issue sa campaign donation, campaign donations, nandun po yung issue ng malay-maleta, nandun issue sa flood control. And then ipopostpone yung hearing bukas. Even when chairmans were changed before, you don't need to postpone the hearings. So, ako lalong na-intriga, ano bang pwedeng sabihin ng mga Marines? Ano bang pwedeng sabihin ng Ombudsman, DOJ at saka DPWH na pati konstitusyon natin ibabasura para lang dito? So yes, I'm appealing for calm. Kasi nga, unang-una, ito mga kababayan yun naman mga aligasyon ng 18 nagpakilalang miyembro ng Marines, talagang wala naman talagang basihan Bakit po natin nasabi? Di ba nung naando dun sila sa NBI, ayaw nilang pirmahan yung mga sinumpaan nilang salaysay. Biruin mo 18 yung nagpakilalang tauhan daw po ni Zaldico. Tapos may mga sinasabi pa ng kung ano-anong pagde-deliver ng pera. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, nung iniimbestigahan na sa NBI, isa-isa, yun ngang iba ayaw pang pumayag Di po ba? Tapos yung iba, yung mga sinumpaan nilang salaysay, 6 lang ata yung pumirma. At ayaw pang pumirma nung iba. Tapos hinahabol pa ni Atty. Baligud mga kababayan, yung 6 na sinumpaang salaysay na pinirmahan nung 6 doon sa nagpakilalang 18 dating miyembro ng Marines. Diba? Ano ba kinakatakot nila? Eto tanong ko mga kababayan, na baka mabuking sila na nagsisinungaling. Tapos ngayon, napaburo sa kanila mga kababayan dahil yung tatayo na vice chairman ay si Marcoleta at yung nasa sa likod nila na nagpapagalaw sa kanila allegedly ay si Mike Defensor na nag-donate ng 30 million sa kampanya ni Marcoleta kahit hindi pa naman election time. Mga magkakadikit. Di po ba mga kababayan? Natural, pabor na pabor sa kanila yung mga hearing bukas na gagawin nila. At pag may pinagbintangan yung nagpakilalang 18 na dating miyembro ng Marines na kung sino-sino mga politiko dyan, talagang lusot bukas. Bakit? Dahil mga kaalyado nila yung mag-iimbestiga sa kanila bukas. Kaya nga moro-moro lang bukas yung mangyayari kung sakasakali. I'm appealing for prayers, but I'm also appealing that we put action to our faith. I will do what I can. I will go to the Senate before 10 o'clock. I will do what I can para buksan yung session hall at nandun po ang hearing natin. My authority now comes from the Constitution, but my strength will come from your prayers. It will come from the fact na ang ating bansa ay dapat ipaglaban. I still remember the day that my dad called us together at Ginamit pa yung tatay niya. lumuluha siya at sinabi niyang mag-abroad na kayo because magkakagulo and we don't know what will happen. We may be arrested, we may be killed. That was either February 21 or February 22. I think it was 21 before that day. And we all hugged him and sabi namin, if you love your country, we love our hindi ka namin iiwanan. So,
Malayo tayo sa crisis, mga kababayan. Malacanang, malayo tayo sa crisis. Why are we bringing it to a point of a political crisis na mahirap i-atras? The hearing is confined. So, yes, the notice of cancellation from the illegitimate, the illegitimate is Illegitimate daw na chairman etong si Senator Erwin Tulfo, sabi niya. not the committee. No, hindi ko ginagaya si Senator Erwin na ginagamit yung word na bastard kasi ngayon, whether or not you're a single parent, whether or not you're legitimate, tao ka pa rin. I'm talking legitimate meaning hindi siya legal. Senator Erwin is not the legal chairperson of the Blue Ribbon Committee. Okay? Senator Pia Cayetano Hindi, mga kababayan, na ito, take note ha. Ngayon kasi, kahit yung mga dating Senate President, sinasabi nila yan, na legal na po yung naging pasya kanina, dyan po sa Senado, nung nagkaroon ng quorum, napalitan yung mga chairmanship, mga kababayan, legal na po yung mga naando doon sa mga komite na mga chairman. Ngayon, ang kailangan na lang gawin ni Senator Erwin Tulfo, isaayos yung mga members ng Senate Blue Ribbon Committee. Magtalaga ng mga taga-minority at magtalaga ng mga taga-majority para po makapag-imbestiga na ng mas maayos eto pong Blue Ribbon Committee. Di po ba, mga kababayan? Kasi kahit etong sina Senator Coco Pimentel na dating Senate President, sina Senator Franklin Drilon na dating Senate President, lahat sinasabi nila, mga kababayan, na talagang legal at may basihan yung ginawang aksyon kanina ng simple majority. Ano po, ngayon ituloy pa natin. Cayetano is the chairperson because there was no quorum, there was no session under the law that took place. Daming issue sa Supreme Court, yung unprogrammed funds, yung legality ng 2025 budget. Ang dami pong issue sa Supreme Court. Again, ulitin ko po, ang pinakamalaking problema ng ating kababayan ngayon ay presyo. Presyo, trabaho at kita. Dadagdagan pa ba natin? You have manufactured. Ikaw lang naman kasi nagpapagulo. Senator Alan Peter Cayetano, ikaw lang ang nagpapagulo sa buhay ng mga kababayang Pilipino po natin kasi hanggang ngayon kapit-tuko ka pa rin sa pagiging Senate President. A crisis since May 11 by saying magulo kami. Then you come up with this solution one day today papunta sa SONA when we were going to produce our economic plan, our plan against corruption, the hearings, and then the impeachment. So, I will rest my case there. As I told you, there's a lot of things I want to say, but if we love our country, pray for our country. If we love the Senate, I'm addressing myself sa mga empleyado ng Senate, I don't care yung mga binubulong sa akin dyan na, you know, over the years, eto mga appointee ni Senator Drilon, eto mga appointee ni Senator Soto, etc. I believe that all of you love the Senate. So it's time to speak up, to tell your bosses, whether sila yung nasa majority or minority, we won't stand for this because there's no difference of padlocking the Senate during martial law sa ginagawa ngayon na Siya naman yung nagpapadlock ng session hall ibibintang niya sa iba. Pinupunit, binubura, binabasura, sinusunog ang ating Philippine Constitution. Again po Alan Cayetano is not the issue here. My Senate presidency is not an issue there. I told you from the start, I'm the walking dead. Walking dead as Senate President. Ano ibig sabihin? Anytime yung hatol na tanggalin sa akin. But ang problema po, ine-escalate nila. So I really hope po that this is not about the impeachment, this is not about changing the Constitution. Nakakapagtaka po, yung pagka-execute, biglang sasabihin na ng House of Representatives na kinikilala si Senator Win, sinasabi na ng Malacanang. Diba? I mean, guys, res ipsa. Wala, iiyak mo na lang yan. Iiyak mo na lang yan. Kasi hindi ka na kinikilala bilang Senate President ng House of Representatives, hindi ka na rin kinikilala bilang Senate President ng Malacanang. Kaya ang pinakamabuti mong gawin, ibigay mo na sa iba yung posisyon na yan. Diba? Kasi nga, biruin mo ang tawag sa'yo, lame duck, payag ka ba nun? Actually, hindi nga siya pwedeng sabing walking dead, mga kababayan Lame duck siya na Senate President. Bakit? Ikaw lang ang Senate President na yung under mo, hindi mo majority.
'Di ba? Ikaw lang ang bukod tanging Senate President na hindi mo hawak ang majority mo. 'Di ba mga kababayan? Ikaw lang ang Senate President na nasa minority. Kaya nga ang tawag sa ng mga kababayan Pilipino natin, lame duck na Senate President. At saka mga kababayan, take note po yung pagkakaano sa kanya, legal po yan. Kasi maliwanag naman mga kababayan, na ayon po dito sa Abilino versus Cuenco, at ito naman yung pinagbasihan kanina, talagang pwede po yung 12 mga kababayan na magsagawa ng quorum dahil nga sila ang majority mga kababayan, at alam naman natin na talagang ang bilangan ngayon ay 23 senators na lang kasi nga nakakulong na si Senator Jinggoy Estrada, at maliwanag din naman mga kababayan na pagka 23 ang majority dyan, talagang 12. At ibig sabihin, etong 12, since sila yung tumatayo na majority, pwede po silang magsagawa ng quorum mga kababayan. Kasi sila po yung coercive power ng Senado. Pakitama na lamang po ko kung tama yung pronunciation ko dito sa coercive power mga kababayan. Anyway, maliwanag naman po na sinasabi ni Alan Peter Cayetano na hindi daw sapat yung 13, na hindi daw sapat yung 12 para magsagawa ng quorum. Pero maliwanag naman dito sa Abilino versus Cuenco na talagang pwede yung 12 mga kababayan dahil nga nakakulong na itong si Jinggoy, at ang bilangan dyan ay 23 senators na lamang po mga kababayan, dahil nga hindi pwedeng pilitin si Jinggoy na umattend ng sesyon mga kababayan dahil siya po ay nakakulong na. Ano po, at since 23 yung bilang ng senador at hindi na 24, maliwanag naman na ang majority niyan ay 12. Ano po, so anyway, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po dyan.